ang pagpapatuloy ng ating kwentuhan. Dumating si Cyrus sa office ng daddy niyang si Tony sa ospital. Agad siya nitong pinatuloy. Niyakap siya ni Tony at pinaupo. Sinara ni Tony ang pinto ng opisina para makapag-usap sila ng maayos ni Cyrus. "O na, kumusta ka na?" "Okay naman po, Dad." "It seems nagiging busy ka lately ah. Madalas kang wala sa bahay." Tanong ni Tony. "Opo, actually yun din po yung dahilan kung bakit ako nandito eh." Inamin ni Cyrus ang lahat. Nasa isang apartment unit ni Jenna ang pamilya ni Aliana na nagtatago kay Gob. Dito sinabi din ni Cyrus kung anong klaseng tao si Gob at kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para makuha ang gusto. Makikita sa mukha ni Tony ang galit kay Gob dahil ito ang naging ugat ng mga problema niya sa mga anak niya. Una ay si Cyrus at kung paano nito pinahirapan ng binata dahil sa pang-aabuso niya sa babaeng minahal ni Cyrus. Si Ashley naman na muntik pang malagay sa peligro ang buhay dahil sa tangka nilang pangingidnap. Sandaling natahimik si Tony. Humihingi ng tulong si Cyrus. "Anak, hindi basta-basta ang mga kalaban natin. He's a politician. And politicians have connections. Mga connection na pwedeng magdala sa atin sa peligro. For now, hayaan mo na lang muna na tumira si Aliana at ang pamilya niya sa apartment. Mas okay na rin yun para hindi nasasayang ang binabayad namin ni Jenna sa unit na hindi naman niya masyadong ginagamit. And also, I will make some calls. I think we needed more help para makasigurado tayo." Tumayo si Cyrus at niyakap ang ama. "Thank you, Dad." "It's okay. You are my son. At andito lang ako para protektahan kayo ng ate mo." "Sige, Dad. Babalik na po ako sa apartment." "Sige, iho. Mag-ingat ka." Pagkalabas si Cyrus ng ospital ay sumakay ito sa kotse at naroon si Ben na naghihintay sa kanya. Si Ben ang naging personal driver ni Cyrus pansamantala dahil nakiusap si Jenna na pabantayan muna ang binata at tanging si Ben lang ang nakikita niyang may kakayahang protektahan si Cyrus. "Tagal mo sa loob ah. Kumusta naman si Sir Tony?" Tanong ni Ben. "Okay naman kuya, ayun nag-aalala siya. Salamat nga pala at sinamahin mo ko ngayon ah." "Naku, ikaw pa. Para na rin kitang kapatid." "Bakit di mo nalang tutukaning maging kapatid ako kuya?" Biglang tanong ni Cyrus na tila may pahiwatig tungkol kay Ben at sa ate niya. "Ha? Anong ibig sabihin?" Tanong ni Ben. "Wala kuya. Tara dan muna tayo sa mall. May gusto akong ibili kay ate para naman mabawasan yung lungkot niya." Ang wika ni Cyrus. "Alam mo, bilib talaga ako kay Ashley. Biruin mo, sa dami ng kanyang pinagdaanan, talagang matibay pa rin siya." Ang wika ni Ben habang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA. "Simula nang mawala si Mami, siya na rin yung parang naging nanay ko. Siya palagi yung pumoprotekta sa akin, kaya nasa pagkatao na ni ate ang pagiging matibay. Alam ko, malalampasan din niya ang pagsubok na to. Ang pinapanalangin ko lang, sana malayo na rin kami sa kapahamakan." Sandaling natahimik si Ben at tinignan si Cyrus. Napasulyap siya sa rear mirror at may napansin siyang isang kulay pulang kotse. Talagang halangang bituka ng governor na yun ano? Pati ba naman kabataan kaya niyang abusuhin? Ang wika ni Ben. "Ganun talaga kuya, kung nilamon ka na ng kasakiman at kasamaan." "Teka kuya,
Bakit lumiko tayo dito? Malayo pa yung mall ah. Pagkataka ni Cyrus nang biglang lumiko ang kotse sa isang kanto patungo sa mga subdivision. Relax ka lang, Cyrus. Inoobserbahan ko lang yung pulang kotse na sa tingin ko ay sumusunod sa atin. Sinubukang tingnan ni Cyrus sa likod ang kotse. Huwag mong tingnan, Cyrus. Huwag kang magpapahalata. Relax ka lang. Nakailang liko na ako at ilang harurot. Pero sadyang minemente niya ang distansya niya sa atin at ayaw niyang mawala tayo sa paningin niya. Pues, pagtamang hinala ko, susumukan natin ang tibay nila. Mag-seatbelt ka, Cyrus. Ang utos ni Ben. Kinabahan si Cyrus at akmang tatawag na ng tulong. Tatawag ako ng pulis. May hotline sila sa phone ko. Wait, Cyrus. Tignan muna natin kung tamang hinala ko. Pumasok ang kotse sa isang kalsada na may palengke. Sa dami ng tao, ay natakpan sandali ang kotse nila at biglang niliko ni Ben ang sasakyan sa isang tagong kanto at pinahinto ito. Mabilis siyang bumaba ng kotse at may nakitang isang malaking tarpaulin ng kandidato sa gilid ng kalsada at tinakip niya ito sa harapan ng kotse nila. Bumalik siya sa loob at naghintay. Dumating ang sasakyan at huminto ito sa bangketa. Bumaba ang isang lalaki at may video camera ito. Mukhang isa itong media o paparazzi. Napabuntong hininga si Ben. Tangina, akala ko kung ano na. Ang wika ni Ben. Bakit kuya? Mga taga-tabloids lang yung mga yan. Gusto makakuha ng scoop sa akin. May mga chismis kasi na meron daw kaming relasyon ni Miss Maureen eh. What? Yung beauty queen, syota mo siya? Ulol, hindi ah. Kaibigan ko lang. Nagkasama lang kami sa Victoria sa pagmumodelo ko. Taray, artista ka na pala kuya. Pinaandar agad ni Ben ang kotse nang makaalis ang pulang sasakyan na sumusunod sa kanila. Hindi ako artista. Part-time ko lang yun. Tsaka ginagawa ko lang yun para sa extra income ko. Mabuti nga tinutulungan ako ni Ma'am Jenna eh. Yayaman ka rin kuya, basta mag-ipon ka lang. Tapos kapag mayaman ka na, sana wag mo kaming kalimutan. Pwede ba naman yun? Hindi ko kayo makakalimutan no? Pati si Ate Ashley, hindi mo makakalimutan? Syempre hindi. Nax, iba talaga hatak ni Ate Ashley, ano kuya? Napatingin si Ben kay Cyrus at umiling lang. Nagtawanan ng dalawa at naging masaya ang lakad nila pagdating sa isang shopping mall. Bumili si Cyrus ng ilang personal items na alam niyang magugustuhan ni Ashley. Madilim na nang marating sila sa mansyon. Naabutan nila si Jenna, nakausap si Ashley sa pagkainan. Naroon na rin si Tony. Oh, perfect timing. Halina kayo. Aya ni Tony. Niyapos niya si Cyrus at hinalikan naman ni Cyrus sa pisngi si Jenna. Nagkatinginan lang si Jenna at Ben. Nginitian naman ng binata si Ashley. Bahagyang umiti si Ashley. Halatang tinatago pa rin ang sakit na nararamdaman. Nagsalos-halo ang pamilya Collins at naging masaya ang gabi nila sa likod ng matinding mga pinagdadaanan. Sa sandaling pagsasama ay naibsan ang bigat ng mga suliranin at mga pagsubok. Matapos ang hapunan, nasa balcony si Tony at umiinom ng wine habang tinitignan ang mga bituin sa langit. Dumating si Ben at may dalang isang bote ng alak. Sir, ito na po yung pinag-uutos nyo. Nilapag ni Ben ang bote sa mini table. Nagdala ka ba ng baso mo? Tanong ni Tony. Sir? Alangan naman ako lang iinom ng buong bote. May cupboard doon sa kwarto, pwede kang kumuha ng isa. Okay po, sir. Nagtungo si Ben sa master's bedroom at doon
Bigla niyang naabutan si Jenna na nakasuot lang ng manipis na 90s gown at halatang wala na itong ibang suot. Napangiti si Jenna kay Ben. Ben, ba't naparito ka? Hindi ka man lang kumatok. Sorry po Ma'am Jenna, nabigla din ako eh. Akala ko walang tao. Kukuha lang po sana ako ng baso sa cupboard. Ako na kukuha. Umupo ka na lang dyan sa kama. Sumunod si Ben at sinundan niya ng tingin si Jenna. May isang mini bar sa corner ng malaking kwarto ng mag-asawang Collins. Tumaliko dito at yumuko para buksan ang isang aparador. Nanlaki ang mga mata ni Ben. Sinubukan niyang ilayo ang tingin pero bumalik na si Jenna at inabot kay Ben ang baso. Magiinuman pa kayo ng Sir Tony mo? Tanong ni Jenna. Opo ma'am. Huwag mo masyadong lasingin si Tony iho. May laban pa kami mamaya. Okay po. Palabas na si Ben nang haplusin ni Jenna ang zipper ng pantalon nito. Napangiti ang babae at walang imig si Ben na lumabas. Pagbalik niya sa balcony ay nilagyan na ni Tony ng alak ang baso ni Ben. Cheers, Ben. Nag-clink ng baso ang dalawa. Sabay in-straight ang alak. Ang tapang pala nito? Ang wika ni Tony. Oo nga sir, parang nasusunog yung lalamunan ko eh. Sagot naman ni Ben. Galing pa to ng Germany. Padala ng kapatid ko. It was an anniversary present a year ago. Well anyway, thanks at nakipagsalo ka sa akin, Ben. Wala ho yun, sir. Alam mo, kapag naiisip ko ang mga problema ko, iisang bagay ang madalas pumasok sa utak ko. Ano ho yun? Ikaw, Ben. Ang wika ni Tony at nagulat si Ben. Bigla itong kinabahan. Anong ibig niyo sabihin, sir? Dumating ka sa buhay namin dahil nailigtas mo ako sa mga hold-uppers noon. Remember that? Napatango si Ben. And then, ilang beses mo nang iligtas ang mga anak ko sa kapahamakan. Prinotektahan mo sila ng buong buhay mo. You have done more than enough a man can do. And yet, pati misis ko, tinatabihan mo sa pagtulog. Hindi nakasagot si Ben at napalunok ito. Bigla siyang nag-alala kung ano na ang mangyayari sa kanya ngayong umamin na si Tony na alam nito ang namamagitan sa kanila ni Jenna. Kung ako ikaw iho, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Tanong ni Tony sa binata at tinignan nito ng diretso. Sir. Ano po? Tila nawala ng boses si Ben. Hindi ito makasagot at hindi makatingin sa mga mata ni Tony. Ben, you can tell me what you think freely. Siguro po, palalayasin ko po yung boy. Kahit ano pong ginawa niyang tama, mali pa rin ang nangyayari sa kanila ng misis. Pero Sir Tony, handa po ako sa anumang parusang ibibigay niyo sa akin. Alam ko po yung kasalanan ko. Uminom si Tony at tumalikod kay Ben. Tumingin ito sa malayo. Nilatag ni Ben ang baso sa lamesa at gusto na nitong umalis dahil nanliliit ito sa sarili sa tindi ng pressure at kahihiyan. Alam ko ang ginawa mo, Ben. I know what you are going through. Humarap si Tony at tinignan muli si Ben. Walang bahid ng galit sa mga mata nito. Iho, huwag kang matakot. Hindi ako galit sa'yo. Gusto ko lang magkalinawan tayong dalawa. No more secrets behind my back. Sinabi sa akin lahat ni Jenna. Lahat. Ibig po bang sabihin,
Matagal yun akong alam ang lahat. Oo, Ben. Hindi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa totoo lang ay napalapit na rin ako sa'yo. Itinuturing na din kitang sarili kong anak. Masakit sa akin ang katotohanan sa simula. But the more I think about it, the more I realize na talagang napakahilig lang ng misis ko at hindi niya kayang tiisin ang isang lalaking katulad mo. I heard from Jenna na grabe raw kasi yung tinatago mong alas. Po? Oh my goodness, iho. Look at your face. Napailing si Tony habang tumatawa. Naglagay ito ulit ng alak sa baso niya. Tinagayan niya rin ang baso ni Ben. Tapos na ba kayo sa usapan niyo? Biglang dumating si Jenna. Napayuko si Ben sa hiya. Lumapit si Jenna kay Ben at inangat nito ang mukha ng binata. Humiti ito. Relax, Ben. Wala kang dapat ikatakot. Biglang sinunggaban ni Jenna sa labi si Ben sa harapan mismo ni Tony. Nagulat si Ben pero umiinom lang ng alak si Tony at tila hinahayaan ng ganap sa pagitan ng misis niya at ng boy nila. Alam mo bang nag-uusap na kami ni Tony at gusto niyang mapanood tayo mismo sa harap niya. Kaya nga nakipag-inuman siya ngayon para daw lumakas ang loob niya. Teka po, Ma'am Jenna. Sir, totoo po ba to? Tumangulang si Tony at uminom ng alak. Anyway, pwede na nating ituloy ang kasiyahan sa room ko, Ben. Ang wika ni Tony. Napalunok si Ben. Hindi niya maipaliwanag na nadalo na rin siya dahil dito. Pumasok sila sa loob ng kwarto at inilak ang pintuan. Umupo si Tony sa harap ng minibar pero nakatingin sa kama kung saan nakatayo sa gilid nito si Ben at lumuhod sa harapan niya si Jenna. Binaba ni Jenna ang pantalon ni Ben at biglang tinulak si Ben sa higaan. Dito nasaksihan ni Tony kung paano mabaliw ang kanyang misis sa kamay ng kanilang boy. Halos mawalan si Jenna ng ulirat sa tindi ng tinatamasa. Sa tagal nilang nagsasama, ngayon pa lang niya nakita ang misis na naaliw ng sobra. Dito rin nalaman ni Tony kung gaano mas nakakalamang si Ben sa kanya. Malayong malayo ito sa kanya. Natulala na lang ito sa pagkamangha kay Ben. Halos ilang oras din ang lumipas nang tuluyan nilang makamit ang rurok. Hingal sila at walang imik habang naghahabol pa ng paghinga. Sir Tony, wika ni Ben at medyo malungkot ang boses nito habang nakalingon sa kinauupuan ni Tony. No worries, Ben. You did good. Ang wika ni Tony. Nag-ayos si Ben at lumabas na ng silid. Masayang hinalikan ni Tony ang misis niya kahit may bahid pa ito ng kabandag ni Ben. Abangan po ang pagpapatuloy ng ating kwentuhan. Dumating si Cyrus sa office ng daddy niyang si Tony sa ospital. Agad siya nitong pinatuloy. Niyakap siya ni Tony at pinaupo. Sinara ni Tony ang pinto ng opisina para makapag-usap sila ng maayos ni Cyrus. O na, kumusta ka na? Okay naman po, Dad. It seems nagiging busy ka lately Madalas kang wala sa bahay. Tanong ni Tony. Opo, actually yun din po yung dahilan kung bakit ako nandito Inamin ni Cyrus ang lahat. Nasa isang apartment unit ni Jenna ang pamilya ni Aliana na nagtatago kay Gob.
Dito sinabi din ni Cyrus kung anong klaseng tao si Gob at kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para makuha ang gusto. Makikita sa mukha ni Tony ang galit kay Gob dahil ito ang naging ugat ng mga problema niya sa mga anak niya. Una ay si Cyrus at kung paano nito pinahirapan ng binata dahil sa pang-aabuso niya sa babaeng minahal ni Cyrus. Si Ashley naman na muntik pang malagay sa peligro ang buhay dahil sa tangka nilang pangingidnap. Sandaling natahimik si Tony. Humihingi ng tulong si Cyrus. Anak, hindi basta-basta ang mga kalaban natin. He's a politician. And politicians have connections. Mga connection na pwedeng magdala sa atin sa peligro. For now, hayaan mo na lang muna na tumira si Aliana at ang pamilya niya sa apartment. Mas okay na rin yun para hindi nasasayang ang binabayad namin ni Jenna sa unit na hindi naman niya masyadong ginagamit. And also, I will make some calls. I think we needed more help para makasigurado tayo. Tumayo si Cyrus at niyakap ang ama. Thank you, Dad. It's okay. You are my son. At andito lang ako para protektahan kayo ng ate mo. Sige, Dad. Babalik na po ako sa apartment. Sige, iho. Mag-ingat ka. Pagkalabas si Cyrus ng ospital ay sumakay ito sa kotse at naroon si Ben na naghihintay sa kanya. Si Ben ang naging personal driver ni Cyrus pansamantala dahil nakiusap si Jenna na pabantayan muna ang binata at tanging si Ben lang ang nakikita niyang may kakayahang protektahan si Cyrus. Tagal mo sa loob ah. Kumusta naman si Sir Tony? Tanong ni Ben. Okay naman kuya. Ayun, nag-aalala siya. Salamat nga pala at sinamahin mo ko ngayon ah. Naku, ikaw pa. Para na rin kitang kapatid. Bakit di mo nalang tutukaning maging kapatid ako kuya? Biglang tanong ni Cyrus na tila may pahiwatig tungkol kay Ben at sa ate niya. Ha? Anong ibig sabihin? Tanong ni Ben. Wala kuya. Tara dan muna tayo sa mall. May gusto akong ibili kay ate para naman mabawasan yung lungkot niya. Ang wika ni Cyrus. Alam mo, bilib talaga ako kay Ashley. Biruin mo, sa dami ng kanyang pinagdaanan, talagang matibay pa rin siya. Ang wika ni Ben habang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA. Simula nang mawala si Mami, siya na rin yung parang naging nanay ko. Siya palagi yung pumoprotekta sa akin, kaya nasa pagkatao na ni ate ang pagiging matibay. Alam ko, malalampasan din niya ang pagsubok na to. Ang pinapanalangin ko lang, sana malayo na rin kami sa kapahamakan. Sandaling natahimik si Ben at tinignan si Cyrus. Napasulyap siya sa rear mirror at may napansin siyang isang kulay pulang kotse. Talagang halang ang bituka ng governor na yun ano? Pati ba naman kabataan kaya niyang abusuhin? Ang wika ni Ben. Ganun talaga kuya, kung nilamon ka na ng kasakiman at kasamaan. Teka kuya, bakit lumiko tayo dito? Malayo pa yung mall ah. Pagkataka ni Cyrus nang biglang lumiko ang kotse sa isang kanto patungo sa mga subdivision. Relax ka lang, Cyrus. Naobserbahan ko lang yung pulang kotse na sa tingin ko sumusunod sa atin. Sinubukang tingnan ni Cyrus sa likod ang kotse. Huwag mong tingnan, Cyrus. Huwag kang magpapahalata. Relax ka lang. Nakailang liko na ako at ilang harurot. Pero sadyang minemente niya ang distansya niya sa atin at ayaw niyang mawala tayo sa paningin niya. Pues, pagtamang hinala ko, susumukan natin ang tibay nila. Mag-seatbelt ka, Cyrus. Ang utos ni Ben. Kinabahan si Cyrus at akmang tatawag na ng tulong.
Tatawag ako ng pulis. May hotline sila sa phone ko. Wait, Cyrus. Tignan muna natin kung tamang hinala ko. Pumasok ang kotse sa isang kalsada na may palengke. Sa dami ng tao, ay natakpan sandali ang kotse nila at biglang niliko ni Ben ang sasakyan sa isang tagong kanto at pinahinto ito. Mabilis siyang bumaba ng kotse at may nakitang isang malaking tarpaulin ng kandidato sa gilid ng kalsada at tinakip niya ito sa harapan ng kotse nila. Bumalik siya sa loob at naghintay. Dumating ang sasakyan at huminto ito sa bangketa. Bumaba ang isang lalaki at may video camera ito. Mukhang isa itong media o paparazzi. Napabuntong hininga si Ben. Tangina, akala ko kung ano na, ang wika ni Ben. Bakit kuya? Mga taga-tabloids lang yung mga yan. Gusto makakuha ng scoop sa akin. May mga chismis kasi na meron daw kaming relasyon ni Miss Maureen eh. What? Yung beauty queen, syota mo siya? Ulol, hindi ah. Kaibigan ko lang. Nagkasama lang kami sa Victoria sa pagmamodelo ko. Taray, artista ka na pala kuya. Pinaandar agad ni Ben ang kotse nang makaalis ang pulang sasakyan na sumusunod sa kanila. Hindi ako artista. Part-time ko lang yun. Tsaka ginagawa ko lang yun para sa extra income ko. Mabuti nga tinutulungan ako ni Ma'am Jenna eh. Yayaman ka rin kuya, basta mag-ipon ka lang. Tapos kapag mayaman ka na, sana wag mo kaming kalimutan. Pwede ba naman yun? Hindi ko kayo makakalimutan no? Pati si Ate Ashley hindi mo makakalimutan? O syempre hindi. Nax, iba talaga hatak ni Ate Ashley ano kuya? Napatingin si Ben kay Cyrus at umiling lang. Nagtawanan ng dalawa at naging masaya ang lakad nila pagdating sa isang shopping mall. Bumili si Cyrus ng ilang personal items na alam niyang magugustuhan ni Ashley. Madilim na nang marating sila sa mansyon. Naabutan nila si Jenna, nakausap si Ashley sa pagkainan. Naroon na rin si Tony. Oh, perfect timing. Halina kayo. Aya ni Tony. Niyapos niya si Cyrus at hinalakan naman ni Cyrus sa pisngi si Jenna. Nagkatinginan lang si Jenna at Ben. Nginitian naman ng binata si Ashley. Bahagyang umiti si Ashley. Halatang tinatago pa rin ang sakit na nararamdaman. Nagsalo-salo ang pamilya Collins at naging masaya ang gabi nila sa likod ng matinding mga pinagdadaanan. Sa sandaling pagsasama ay naibsan ang bigat ng mga suliranin at mga pagsubok. Matapos ang hapunan, nasa balcony si Tony at umiinom ng wine habang tinitingnan ang mga bituin sa langit. Dumating si Ben at may dalang isang bote ng alak. Sir, ito na po yung pinag-uutos nyo. Nilapag ni Ben ang bote sa mini table. Nagdala ka ba ng baso mo? Tanong ni Tony. Sir? Alangan naman ako lang iinom ng buong bote. May cupboard dun sa kwarto, pwede kang kumuha ng isa. Okay po, sir. Nagtungo si Ben sa master's bedroom at doon, bigla niyang naabutan si Jenna na nakasuot lang ng manipis na 90s gown at halatang wala na itong ibang suot. Napangiti si Jenna kay Ben. Ben, ba't naparito ka? Hindi ka man lang kumatok. Sorry po Ma'am Jenna, nabigla din ako eh. Akala ko walang tao. Kukuha lang po sana ako ng baso sa cupboard. Ako na kukuha. Umupo ka na lang dyan sa kama. Sumunod si Ben at sinundan niya ng tingin si Jenna. May isang mini bar sa corner ng malaking kwarto ng mag-asawang Collins. Tumaliko dito at yumuko para buksan ang isang aparador. Nanlaki ang mga mata ni Ben.
Sinubukan niyang ilayo ang tingin, pero bumalik na si Jenna at inabot kay Ben ang baso. Magiinuman pa kayo ng Sir Tony mo? Tanong ni Jenna. Opo, ma'am. Huwag mo masyadong lasingin si Tony, iho. May laban pa kami mamaya. Okay po. Palabas na si Ben nang haplusin ni Jenna ang zipper ng pantalon nito. Napangiti ang babae at walang imig si Ben na lumabas. Pagbalik niya sa balcony ay nilagyan na ni Tony ng alak ang baso ni Ben. Cheers, Ben. Nag-clink ng baso ang dalawa. Sabay in-straight ang alak. Ang tapang pala nito? Ang wika ni Tony. Oo nga, sir. Parang nasusunog yung lalamunan ko eh. Sagot naman ni Ben. Galing pa to ng Germany. Padala ng kapatid ko. It was an anniversary present a year ago. Well, anyway, thanks at nakipagsalo ka sa akin, Ben. Wala ho yun, sir. Alam mo, kapag naiisip ko ang mga problema ko, iisang bagay ang madalas pumasok sa utak ko. Ano ho yun? Ikaw, Ben. Ang wika ni Tony at nagulat si Ben. Bigla itong kinabahan. Anong ibig niyong sabihin, sir? Dumating ka sa buhay namin dahil nailigtas mo ako sa mga hold-uppers noon. Remember that? Napatango si Ben. And then, ilang beses mo nang iligtas ang mga anak ko sa kapahamakan. Prinotektahan mo sila ng buong buhay mo. You have done more than enough a man can do. And yet, pati misis ko, tinatabihan mo sa pagtulog. Hindi nakasagot si Ben at napalunok ito. Bigla siyang nag-alala kung ano na ang mangyayari sa kanya ngayong umamin na si Tony na alam nito ang namamagitan sa kanila ni Jenna. Kung ako ikaw, iho, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Tanong ni Tony sa binata at tinignan nito ng diretsyo. Sir. Ano po? Tila nawala ng boses si Ben. Hindi ito makasagot at hindi makatingin sa mga mata ni Tony. Ben, you can tell me what you think freely. Siguro po, palalayasin ko po yung boy. Kahit ano pong ginawa niyang tama, mali pa rin ang nangyayari sa kanila ng misis. Pero Sir Tony, handa po ako sa anumang parusang ibibigay niyo sa akin. Alam ko po yung kasalanan ko. Uminom si Tony at tumalikod kay Ben. Tumingin ito sa malayo. Nilatag ni Ben ang baso sa lamesa at gusto na nitong umalis dahil nanliliit ito sa sarili sa tindi ng pressure at kahihiyan. Alam ko ang ginawa mo, Ben. I know what you are going through. Humarap si Tony at tinignan muli si Ben. Walang bahid ng galit sa mga mata nito. Iho, huwag kang matakot. Hindi ako galit sa'yo. Gusto ko lang magkalinawan tayong dalawa. No more secrets behind my back. Sinabi sa akin lahat ni Jenna. Lahat. Ibig po bang sabihin, matagal yun akong alam ang lahat? Oo, Ben. Hindi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa totoo lang ay napalapit na rin ako sa'yo. Itinuturing na din kitang sarili kong anak. Masakit sa akin ang katotohanan sa simula. But the more I think about it, the more I realize na talagang napakahilig lang ng misis ko at hindi niya kayang tiisin ang isang lalaking katulad mo. I heard from Jenna na grabe raw kasi ang tinatago mong alas. Po? Oh my goodness, iho. Look at your face. Napailing si Tony habang tumatawa. Naglagay ito ulit ng alak sa baso niya. Tinagayan niya rin ang baso ni Ben.
Tapos na ba kayo sa usapan niyo? Biglang dumating si Jenna. Napayuko si Ben sa hiya. Lumapit si Jenna kay Ben at inangat nito ang mukha ng binata. Humiti ito. Relax, Ben. Wala kang dapat ikatakot. Biglang sinunggaban ni Jenna sa labi si Ben sa harapan mismo ni Tony. Nagulat si Ben pero umiinom lang ng alak si Tony at tila hinahayaan ng ganap sa pagitan ng misis niya at ng boy nila. Alam mo bang nag-uusap na kami ni Tony at gusto niyang mapanood tayo mismo sa harap niya. Kaya nga nakipag-inuman siya ngayon eh. Para daw lumakas ang loob niya. Teka po Ma'am Jenna. Sir? Totoo po ba to? Tumangulang si Tony at uminom ng alak. Anyway, pwede na nating ituloy ang kasiyahan sa room ko, Ben. Ang wika ni Tony. Napalunok si Ben. Hindi niya maipaliwanag na nadalo na rin siya dahil dito. Pumasok sila sa loob ng kwarto at inilak ang pintuan. Umupo si Tony sa harap ng minibar pero nakatingin sa kama kung saan nakatayo sa gilid nito si Ben at lumuhod sa harapan niya si Jenna. Binaba ni Jenna ang pantalon ni Ben at biglang tinulak si Ben sa higaan. Dito nasaksihan ni Tony kung paano mabaliw ang kanyang misis sa kamay ng kanilang boy. Halos mawalan si Jenna ng ulirat sa tindi ng tinatamasa. Sa tagal nilang nagsasama, ngayon pa lang niya nakita ang misis na naaliw ng sobra. Dito rin nalaman ni Tony kung gaano mas nakakalamang si Ben sa kanya. Malayong malayo ito sa kanya. Natulala na lang ito sa pagkamangha kay Ben. Halos ilang oras din ang lumipas nang tuluyan nilang makamit ang rurok. Hingal sila at walang imik habang naghahabol pa ng paghinga. Sir Tony, wika ni Ben at medyo malungkot ang boses nito habang nakalingon sa kinauupuan ni Tony. No worries Ben, you did good. Ang wika ni Tony. Nag-ayos si Ben at lumabas na ng silid. Masayang hinalikan ni Tony ang misis niya kahit may bahid pa ito ng kabandag ni Ben. Abangan po